Okay. Sige na, let's give way as I call in a new batch. Eto na, sabi ko nga na-miss natin. Dalawa rin ito sa pinakamahusay na miss natin sa primetime teleserye. Mr. JC De Vera and Miss Jessie Mendiola. Oh, di ba? They look good together. Sige, walk lang the red carpet and then stop for the photo op. Bagay, pwede. Okay, again, that's JC De Vera and Jessie Mendiola. At hindi ko na po patatagalin, the phenomenal love team is back in primetime television. Richard Gomez and Don Zulueta! The love team of all love teams. Ito na po sila. Sir Richard and Miss Dawn. Hey, Goms! Wow! Bago ang Jadine, Lisken at Katniel, may Chardon! Ayan, sige. Hello everyone. Uy, naririnig pala ako doon. Dito. Oh my goodness. Thank you. I'd like to acknowledge the presence of the supporters ng ating cast. Sino mga naandyan? I can see the followers of Miss Jessie Mendiola. They're here. Chardon, andito. Ayun. And of course, who else I should be acknowledging? Andyan sila. Okay, kompleto. Si Kuya Tonton couldn't join us tonight because he's feeling under the weather, but we will definitely kasama siya dito. And of course, welcome sa refurbished Dolphy Theater. Tayo pong unang makaka-experience ng mga bagong upuan lang palang binago. Charot lang, hindi. Even the audio system, the monitor. Okay, we'd like to request everyone to settle down. Ayan, sige, we'll let you do sit nurse para sa inyo mga uploads. I'd like to acknowledge again the creative team andito. Our creative manager, Miss Ara Jel Badayos. Ayan. Our head writer, Arden Condes. Ayan. And of course, ang ating production manager, iniwan ng MMK, si Miss Rod de la Serna. Hi, Miss Rod. Good to see you. Sa pagbabalik sa ayan. Can we give way to Richard and Don? Ayan. Sige, we'll let you take photos and videos. I'm broadcasting live via my Periscope account later on. Wow, sabi. Hi, Miss Dawn. Ayan. Sige, settle down everyone. We're full. Yes, thank you, Chardon. Thank you. Andyan silang lahat. I'd like to acknowledge syempre Miss Vivian Resha. Miss Vivian, I saw you late. There she is. Okay, so settle down now as I introduce. Ayan, everyone, sit. Yes, upo na po tayo so we can start. Okay, can we now request to clear na the area as I introduce? Sige na, clear na natin. Kuya Alan. Ayan. Later on naman when they're seated na sa stage, we can get more. Okay. Ayan, nakaupo na lahat. And tonight, we're so happy, fortunate that tonight, we are joined by the queen of teleserye theme songs. The queen of theme songs.
to sing live tonight. Please welcome Miss Angeline Quinto. The Queen of Teleserye theme songs, Miss Angeline Quinto. Wow! Give it up for Miss Angeline! Thank you. Salamat po. Okay, at this point, we'd like to we'd like to show you the making of You're My Home. Please watch this. Paano kung biglaang mawala ang mahal mo sa buhay? Yan ay isang bagay na ayoko talagang isipin if fate brings us there. We just pray that God will give us the strength
to still do what is right. Hanapin mo talaga siya ng hahanapin until you find answers. Hindi ko talaga alam kung ano yung mararamdaman ko. Malulungkot ka na sobra-sobra. Hindi mo alam kung saang parte ng buhay mo magiging masaya ka ulit. You would do anything para sa pamilya mo. Lahat ng time mo ibibigay mo para lang mahanap yung kapatid o isa mong anak. Siyempre kasi kadugo mo sila. I'll do everything in my power, in my might para makuha, mabalik ko ang aking kapamilya. Hindi ako titigil kahit sabihin pa nila na wala na, patay na. Hanggang wala akong proof, I won't stop hanggat hindi ko nakikita yung anak ko. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Nakakatakot, nakakaba. Kaya ako pumatay ng tao. Hahanap talaga ako ng paraan. Simula ngayong November 9, masasaksihan na ang kwento ng pamilyang binuo, winasak at nais mabuong muli. It's a deeper look into a tragedy in a family. Dadaanan nito yung lahat ng proseso pinagdadaanan. Kung mabubuo man muli yung pamilya or kung hindi, papakita kung bakit. Kahit paano paraan naranasan nyo na ang loss of someone you love. Heavy kami in research. Binigay sa aming mandate was to be as realistic as possible, close to reality. Di ba tayong mga Filipino, napaka-importante para sa atin ang pamilya. I think makaka-relate yung mga tao sa You're My Home kasi nga, ang goal din kasi ng show is to present characters who are very human, na may mga flaws, pero capable then of change and forgiveness and healing. Pinagbibidahan ng pinakamahuhusay na pangalan sa industriya. Ako si Gabriel Fontanilla. Isa akong lawyer dito. Ang asawa ko dito si Don. No? Meron kaming 3 anak. The story begins with a happy family. Mga bata pa yung anak namin. Until one day, nawala yung anak namin. Allegedly, si Christian yung kumidnap. Alam ko na kung sino kumuha sa anak namin. Si Christian Vergara. It's a story of a lawyer struggling na makita at mahanap yung anak niya. Nakita niyo nangyari. Sabihin niyo sa akin, 4 na taon lang anak ko. Kung di ka naawa sa amin, maawa ka sa bata! Ang character name ko dito ay si Marian Fontanilla. Nung nagpakasal sila ng husband niya, college sweethearts pa sila. Buong buhay niya, binibigay niya talaga sa asawa niya at para sa mga anak niya. Hanggang sa may dumating na trahedya, na isang krisis sa buhay nila, na na-test yung strength ng marriage nila, yung love nila para sa isa't isa. Marian, sinisisi mo ako? Nawala na yung anak natin! Ibalik mo sa akin ang anak ko, Gabriel! Dahil hindi kita mapapatawad kapag hindi! She tries to hold everything together. Meron siya mga sakripisyo na rin na pinagdaanan. Pinaubaya ako sa'yo lahat yun, Gabriel. At ito ang nangyari. Ayoko na. Hiwalay na tayo. Ako po si Grace Fontanilla. Nung nawala si Vince, napakalaking impact kay Grace yun. Kasi nakikita niya na sa harap niya mismo, nag-break yung family niya. Ang sa kanya, para makabawi siya sa kasalanan niya sa nakaraan, kailangan niyang buuhin yung family niya. Galit siya kay Christian kasi lagi niya sinisisi si Christian kung ba't nawala yung kapatid niya. Kahit ano pang drama iharap mo sa, alam ko wala kang konsensya. Ako dito si Christian Vergara, anak ni Victor Vergara, isang politician. Yung daddy ko, kinain na siya ng politika. Ang nangyari kay Christian Vergara ngayon, nasira niya yung buhay niya. Nasaan ang anak ko? Hindi nyo na siya makikita! Babaguhin nila yung buong buhay ng family ko. My whole life masisira lang dahil lang sa pamilyang yun. Kiram Fontanilla is a law student, a father of a 3-year-old. This is a child out of wedlock. So yung struggle ni Ram is to meet the expectation of his father and of the people around him na he's not as bright as his dad. But he tries very hard. Meron siyang mga tendency to react negatively to things. Pinapaintindi ko lang sa kanya, hindi siya sumusunod sa batas. Di ba yung lagi mo sinasabi? No one is exempt from the law. Kaya tama lang na sutukin mo yung professor mo. There's a frustration yung sarili niya. Sometimes I provide yung conflict then within the family given yung personality niya. Hindi yan dapat yung marinig natin ngayon. Sinasabi ko lang yung totoo, ate. Ako po si Vince Fontanilla. Street smart, loving, and hindi sanay sa kabilang mundo. Iba yung mundo ko Taga Navotas na bata. Ikaw si Vince. Ikaw ang bunso ko. Matatanggap ba talaga ni Ken ang totoo niyang pamilya?
Hindi na po ako si Vince. Sana may naalala ko tungkol sa inyo. Ako po dito si Jennifer, kababata po ni Ken, which is si Paul po. Para akong tutomboy-tomboy na hindi nag-aayos, and then eventually I'll fall in love with Ken, my best friend po. Sige na, pakorinig ka na eh. Sasakto na ba ang isang pad kung sasabihin mo lahat ng nasa puso mo? Ang pangalan ko po dito ay Jackie Cabanero. Merong tinatakasang madilim na nakaraan. Kung ano-ano mga racket ang pinapasukan niya. Isang mapagmahal na ina hanggang sa isang araw may nagkiklaim na yung anak ko anak din niya. Kailangan kong ipaglaban yung pagiging nanay ko sa batang to. Hindi nga siya si Vince Fontanilla! Sinabi ko na tama na! Ako po dito si Victor Vergara, isang senator, galing sa isang clan ng mga politiko. Halos wala nang oras sa pamilya. Sisirain mo lahat ng pinaghirapan ko! I don't deserve to have a son like you. Nagkaroon lang ng problema nung napagbintangan ng aking anak. Sa kalagitnaan, kami ni Richard Gomez ay maglalaban sa politika. Ako dito si Teresa Vergara, heiress of a shipping company, married to Senator Victor Vergara and the mother of Christian. Lahat ginawa ko para lang sa anak ko. Stop this! Hindi na ba kayo napapagod guluhin kami? My son is innocent! Ako si Veronica Tesnado. Galing ako sa pamilya ng mga polis. Mataas yung ambisyon. Nung nagkaroon nga ng problema at nawala na yung anak at nagkagulo na yung pamilya, doon ako nag-step in. Nagkaroon kami ng relasyon ni Attorney Gabriel hanggang sa dumating na sa point na malapit na sila magpakasal. Tapos bumalik na nga yung anak. Doon na nagkaroon ng kaguluhan kasi nga medyo nabubuo na yung family nila. Kailangan pa talaga natin sundin ang babaeng yun. Tapos gagawin tayong manika na didiktahan lahat ng gagawin natin. Buong pagmamalaking inihahandog ng ABS-CBN ang isang Star Creatives production na mabusising pinaghandaan, pinaghirapan para maibigay ang natatanging teleseryeng mas magpapakinang ng primetime bida. Sa ibang teleserye kasi, natatapos sila kapag nahanap ang anak. Sa You're My Home, magsisimula ang kwento kapag nahanap yung anak. Strength ng Star Creatives talaga ang stories. We have a very good creative team. Number 2, casting combination. After walang hanggan, ngayon lang ulit magsasama si Richard and si Don. Ibang-iba naman ang roles nila. And I can assure you, mabubusog kayo sa chemistry talaga ng dalawa. Tapos, the younger generation of sila JC and Jessie and Paul and Mika. Complex po yung characters. Complicated yung pinagdadaan ng emotions ng characters. And I think, if you ask me, it takes a caliber to portray those roles. And then, very, very relatable. Sobrang enjoy ako nung nag-shoot kami sa Mindoro. Iba naman yung texture ng Navotas. Iba-ibang milyo kami. Yung pamilya ni Fontanilla, ni Richard Gomez at Don. Yung pamilyang napuntahan ng batang nawala. Ibang milyo na rin naman yung pamilya ng politika naman, na pamilya ni JC De Vera. It's a very friendly set. Nag-enjoy lang kami. Kwentuhan lang kami ng kwentuhan. Pero pagdating ng take, pagdating na kailangan namin magtrabaho, bumabalik kami sa kanya-kanyang character. I feel really excited and nervous at the same time because this is not your typical story. Yes, it is heavy drama, but it's also about the simplicity of self-conflicts. Ang maganda dito sa show namin is since pinapakita namin yung problems ng families, pinapakita din namin kung paanong sinusolusyonan. So, very balanced yung show. Maraming lessons talaga na makukuha ang bawat pamilya. Yung suspense, it will keep you guessing until the end. Ako kasi, isa rin akong chardon eh. So, isa yun talaga. Malaman mo lang na magkakasama ulit si Richard Gomez and Don Zulueta. Yun na talaga yung aabangan ng mga tao. Plus, syempre, yung story din. We will learn how to deal with these relationships. And kagaya niyan, pagka merong trahedya na dumating, ang tanong is palaging, paano natin ito malalampasan? Together, nabuo pa din tayo. The whole world may turn their backs on you, but your family will always be there for you. So when all else fails, you have your family to run to. Always take care of your family, no matter what. Ito ang teleseryeng hahanap-hanapin mo gabi-gabi. You're My Home. Malapit na. Okay, and at this point, we'd like to show you the full trailer of You're My Home. Please watch this. Mas lalo ko pang tutuparin yung iba nating mga pangarap dahil mahal kita. Masaya naman
naman tayo sa konti na meron tayo, di ba? Ang importante, natutupad na yung pinangako ko sa'yo kahit nung college pa tayo. Hira lang po kami makarinig ng isang government lawyer na nalaban po ang naging isang anak ng isang senador. Hindi naging madali para sa pamilya ko na mag-handle ako ng ganitong kaso dahil pati sila nakakatanggap ng death threat. Sabi nila alas 9, alas na tayo, inong oras na. Sandali na lang to, mga 30 minutes na lang siguro. Talagang inuna mo pa. Grace! Grace! Vince, pumasok ka na sa loob! Hindi ko makita si Vince! Hanapin niyo! Nay! Kasalanan mo to, ate! Hindi ka umalis! Hindi mo mawala si Vince! Ha? Kung sino man makita sa kanya, ipagbigay alam lang po sa amin. We've been assigned to your case. Alam ko na kung sino kumuha sa anak namin. Si Christian Vergara. Christian Vergara, maaari ka ba namin maimbitahan sa presinto? Sa pagkawala ni Vince, mawawala ang tiwala. Wala namang pinagkaiba yung mayor na yun kay Christian Vergara, tapos ipagtatanggol mo siya. Inaferan ako ng posisyon ng mayor. Gusto mo mauna yung mga ambisyon mo? Pwede lang ako pumalit sa kanya, gagawin ko eh! Ibalik mo sa akin ang anak ko, Gabriel. Di kita mapapatawad. Mawawala ang hustisya. Nasaan ang anak ko? Sino na siya makikita? Mawawala ang pamilya. Patawad mo ako. Ayoko na. Hiwalay na tayo. Inihahandog ng ABS-CBN ang isang Star Creatives production sa direksyon ni Jerry Lopez Sineneng. Naantay ka pa rin ni Ate Bunsoy. Grace, Ram, ikakasal na kami ng tita Ronin mo. Nasaan ang anak ko, Mr. Vergara? Sana mahanap niyo na si Vince, Mrs. Fontanilla. Hahanapin ang katotohanan. Kriminal na nagbagong buhay. Panghabang buhay mo pagbabayaran ang ginawa mo sa kapatid ko. Ikaw si Vince. Ikaw ang bunso ko. Yung utak ko nowadays, nandun sa family ko. Sana may naalala ko tungkol sa inyo. Kasi hindi niyo po matanggap. Dugo lang ang connection natin. Paulit-ulit na akong nilalayuan ng bunso mo. Dahil ako yung sumira sa pamilya niya. Yung pamilya na dapat sana ipabalikan niya. Sapat na ba ang pagmamahal para mabuong muli ang pamilya? You're My Home. Malapit na. Wow! Ang husay. Wow. Lights on, please. Kakanta yata ulit si Angeline. Charos lang, joke. Okay, on stage now, our cast. Can we turn the lights on now? I'd like to call in on stage Paul Sala, Sam Concepcion, Mika de la Cruz, Jabel Salvador, Lara Kigaman, Asunto de Rossi, Jessie Mendiola, JC De Vera, and of course, Richard and Don on stage now. And of course, joined by our director, Jerry Lopez Sineneng. Direct Jerry on stage now. Is Ms. Aragel joining sa presidential table? Our creative manager? Okay, she is. Can we turn the lights on? I've been asking. Shut up. Ayan, of course, how can I live without my partner? Where are you, Aaron Domingo? Ayan si Aaron. Ay, sa lapi na naman ang hawak. If by 10 o'clock wala pa pong ilaw, so alam na. Ayun! Okay, so Aaron, where are you? Mother. Ano, pabatiin natin ng mabilis ang ating cast, please. Okay, let's start with Mika de la Cruz. Hi, Mika. Greet everyone tonight. You have your mic there? Ayan, hello po everyone. Thank you po sa lahat ng pumunta. Ayan. Ganda, dalaga na. And of course, Paul Salas. Hi, Yes Paul. po, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you po sa lahat ng pumunta. Ayan po. Thank you. And of course, Miss Precious Lara Kigaman. Good evening po sa inyong lahat. Huwag po kayong magagalit. Huwag niyo akong babatuhin. Maraming salamat po sa lahat ng nandito ngayong gabi. And of course, I'm so happy to see her back on primetime teleserye, Miss Jabel Salvador. Hello, good evening po sa inyong lahat. And it's good to see old faces here. Maraming salamat po sa punta nyo ngayong gabi. Heiress ka dito, Miss Jabel. Yes. Okay. And of course, one of the best actresses of our generation, Miss Asunta de Rossi. Sorry, dumaldal pa. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Alam kong last year pa namin to binabanggit. Pero we assure you it's worth the wait.
Yeah, You're My Home, coming soon. Thank you. And of course, na-happy ako that is back sa teleserye. Sam Concepcion! Hey, Sam! Hello, yan. Hi, good evening po sa inyo lahat. Maraming salamat. Thank you for coming. Ayan, malapit na. You're My Home. Okay, thank you, Sam. And of course, ito na. Again, matagal dream ko sa kanya nung pumunta siya sa ABS, teleserye. But now, eto, napakagandang role niya, Mr. JC De Vera. JC! Hi, good evening po sa inyo lahat. Thanks for coming. Malapit na po ipalabas. Sana po abangan niyo. Thanks. Thank you, JC. And of course, again, na-miss natin sa primetime teleserye, Miss Jessie Mendiola! Magandang gabi po sa iyo lahat. Finally po, lalabas na po kami. Thank you po sa pagdalo. It's worth it. It's gonna be worth it, di ba? And of course, sabi ko nga, bago ang mga Lisken, Jadine at Katniel, eto na, Sir Don Richard Gomez and Don Zulueta! Hello, good evening po. Marami pong salamat sa lahat ng mga kaibigan natin sa press na nandito ngayon. At sa lahat ng fans na nandito rin para magbigay suporta sa amin. Tama. Welcome. Thank you so much. Magandang gabi sa inyo lahat. Sa mga kasama natin dito, the press people, thank you so much for being here tonight. Of course, yung mga fans natin, no? Thank you. And the people from ABS-CBN. Thank you, Eric. You're welcome, Goms. And of course, from the creative, she's been creative manager po ng MMK for the longest time, but now she is Miss Ara Gel Badayos and our creative manager. Miss Ara? Actually, head writer. Head writer. Pero dito CM ka. Apo. Okay. Malapit na po yung You're My Home. Sana po supportahan ninyo. And of course, the phenomenal Jerry Lopez Inene! Phenomenal. That's how I call him, sorry. Gaya ng dati, thank you very, very much po ulit, our friends from the press, for always supporting us. Thank you po. Okay, thank you, Direct Jerry. Aaron, first batch of questions. Yes, Mother, we have a question from Manay Ethel. Naman, si Tita Ethel. Kay Direct. Kasi I'm overwhelmed with the casting. Ngayon lang ako nakakita ng isang teleserye na napakarami ng casting at lahat mga talagang may sinasabi. Ngayon gusto kong malaman kay Direct, how are you able to handle such big talents? I know. Unang-una po, it's an honor to handle these great, great actors. I give the credit to the creative team. Napakaganda po ng pagkahimay nila ng script. Balansyadong-balansyado. I can assure you, each and one, utak na English pa ng English. Bawat isa po sa kanila, sorry po, wala pa akong tulog. Galing ako ng taping. Each and every one of them may highlight. Ganun po kabantay ang ginawa ng creative team natin. Buong-buo po per character. Actually, konti ito kung kukumpara natin sa ibang soap eh. Yung cast natin. Pero buong-buo, bawat karakter. Yun po. So I give the credit to our creative team. Congratulations. Thank you, man. Ngayon kay Richard. Richard, thank you for congratulations for last night. Pwede ka nang mag-recording star. Sobra! We all fell in love with Goma last night. I know! Nang tinanggap mo ba ito, nandun na sa isip mo, natatakbo kang mayor? Hindi. Tita Ethel, when this was offered to me, actually, wala talaga akong plans to run in the next elections. I decided lang the night before the last day of filing. I was considering sana na walang makakalaban si Lucy on her third term, and nagkaroon lang ng complications nung may pumasok na partido. So yung kabilang, yung opponent namin, biglang nagkaroon sila ng lakas na tumakbo ng mag-asawa. And sa Ormoc, kasi yung sa district ni Lucy, Ormoc is the biggest voting population. Walang gustong tumakbo na mayor. So sabi ko, hindi pwedeng walang tatakbo sa Ormoc. So I stood up and I took the challenge. Hindi ko rin pwedeng iwanan si Lucy na walang kakampi na mayor sa Ormoc. Okay. Ngayon, para ma-appease naman si Miko, dahil, ngayon gusto kong malaman. Questions about politics, Tita Ethel, and then no personal. Ngayon gusto ko, sorry. That will be the last time. Sorry, ha. Ngayon gusto I'm just following order. Sorry. Gusto kong malaman, say from you, why the title, You're My Home? Ako sasagot, Tita Ethel. Charing lang, Charles lang.
Si Goma po. Si Richard ang kinakausap. Oo, okay. Gom. Sabi ko nga si Goma, ba't naman ako sasagot? Why the title You're My Home, Gom? Bakit You're My Home? Yun kasi naisip nila. Hindi. Actually, hindi ito yung original na title ng soap. It went through different titles, pero finally, yung story kasi, family, siyempre ang kasama ng family is home. So it's a story of different families, opposing families, and isa lang talaga yung pinaka that binds the family together, yung home. You know? Aside from having a house, it's really the people inside that home. Kasi this is better than never ever say goodbye. You like it better na You're My Home, tita? Mas gusto mo? Oo. Thank you, Richard. Thank you, Ngayon, si Paul Salas. Paul, first parang malaki ka na. First parang binata mong role na ito. Oo. So, congratulations. Paano, ang ganda-ganda ng role mo kasi ikaw yung nawawalang anak. Ikaw ang pinagmula ng title at pinagmula ng kwento. So how do you feel? At may kalab team ka na, ha? Opo. Thank you po sa una-una. And syempre po, I feel pressure din po. Kasi veteranong actor and actress ang mga kasama ko dito, actor and actresses. So, I accept the challenge naman po and nagpapa-thank you po ako sa ABS-CBN family and Star Creatives family sa pag-trust po sa akin. So, I will do my best po talaga. Yes po. Ang last question ko kay Jobel. Jobel, why are you home again? Kasi yun po yung title ng teleserye namin. I have to be back home. Why am I back home again, Tita? I've been here since 2008. Matagal na. Yes, and I think this is my third or second? Third? With ABS-CBN. I was in Angelito also. And that went on for a year. Anak ko po dun si Sam. Oh. Yes. And this is home. Saan pa ba ako pupunta? Yeah, nice. Ang ganda ng sagot mo, Jobel. Thank you po, Tita. Ito uli si Aaron. Okay. Mayroon ka ba? O pupunta? Gusto Yes. pumunta ako doon. Mother, we have a question from Alexa Villano of Rappler. Rockwell, ano? Rappler. Rappler. Charot lang. From Rappler sa Alexa. Ayan, ipi-periscope niya yan, I'm sure. Go, Alexa. Okay. Kay Jessie at kay JC, basically, how big did you guys have to step up? Kasi medyo malalim yung characters niyo dito sa show na to. Major ba? Jessie and JC? Hi. Ako, ginawa ko lang talaga kung ano yung dapat kong gawin. I know na we're all guided by our director and the creative and the staff. So, mag-step up kasama talaga sa challenge yon kasi kailangan mo talagang ibigay kung ano yung best mo para dun sa character. And throughout the show, yun lang din yung ginagawa ko is to do my best. Yun lang yung kailangan kong gawin. Makinig kay Direk, aralin yung script, and execute. So, paulit-ulit lang namin ginagawa yun. Sobrang preparation at saka we really had to step up a lot, especially with the casting and our director kasi this is the creative of MMK also. So this show, it's not your typical drama. It's like yung units mo and yung timing to get the right emotion and yung tama dun sa eksena. Kailangan mo din maging at par sa caliber ng actors at saka actresses na makakatrabaho mo. So, syempre ako, marami akong eksena kasama yung parents ko, yung Chardon. So, parang nakakakaba din. Not in terms of, syempre pag nakikita mo sila, matsa-starstruck ka. Pero, pag umaarte na silang dalawa magkasama, doon ka talaga magugulat. So, ikaw, kailangan hindi ka talaga lulutang-lutang sa set. Kailangan ikaw din sasabay sa kanila. Ang cute ng lulutang-lutang. I'm really thankful na napasali ako at
nagkaroon ako ng chance na kahit sa TV mo lang maging anak ng isang Chardon. So, would you guys, both of you guys would say this is double the percentage that you had to invest in your craft more than the past teleseries you guys did? Yes. Major. Yes, major. major. Opo, sobra. JC. Same. Kaya-kaya. Talaga to. Sobrang effort din talaga to study and gumawa ng research every taping. Kailangan talaga maging prepared. And ang magandang naidudulot ng buong cast is may inspire kami lahat sumabay at umarte katulad nila at ibigay yung nararapat para sa bawat character. Okay, thank you, Miss Alexa. May mabilis lang ako kay Direk Jerry. Direk, medyo effort sa mounting ang mga eksena. The camera works are awesome. Thank you. Medyo talagang deliberately ginawa mong medyo kakaiba ang mga camera works mo dito, Direk? Opo. Kasi kami naman mga director, binabagay namin yung camera works, camera angles, camera positions, and blocking sa material. Okay. So, adjusted po ito sa material na binigay. Realistic, very close to reality. So, wala tayong mga drone. Bagay na bagay lang yung, yun po, binagay lang namin yung mounting namin mga director sa tema, sa feel, sa klase ng material. Yun po. Okay, thanks, Jerry. Before, Aaron, may question kasi si Arniel. But bago si Arniel, may question ba dyan? Yes, Mother. Ito ang realistic din, no? Wala iba kundi si Tita Mercy Laharde. Oh, Tita Mers. Mga ako, sabi ko pa, Namaya pa ba? Kasi kung hindi siya ready, si Arniel has a question. Sige na, okay na. Si ano na lang, si ano muna, si Richard, tsaka si Don. Sa magkakasunod ang ano nyo dito, no? Lagi kayong nagkakapareha. Ewan lang kung sinasadya ng pagkakataon. Kasi naman, may pants pa kayo. Anyway, saan ako nawawala ako? Sis, nakakasama kayo lagi. Off-cam ba? Nandun pa rin yung feelings before. Kasi, siyempre, nagdaraan ng nakaraan eh. Kahit papano. That's too personal. Charing! Joke lang. Mercy, Kasama na yun. Go, Miss Dawn. Talagang may ganon, Tita Mercy? Oo, may ganon talaga. Pag off-cam, bumabalik ang feelings. Bumabalik daw ang feelings. How are you? Kamusta po ba off-cam ang Chardon? Sige nga, interesting naman yung question, Don. Kami ni Don? Oo. Hindi kayo ni Direk Jerry. Go, kayo na. Okay. Kasi kami ni Don, we've remained friends, no? And all these years, pag magkakasama kami ni Don sa set, lagi kami nagkikwentuhan. Daldalan na kami ng daldalan. Nakikinig music. Ang isang quality na meron tayo, noon pa, is playful kami. Yan. Mapaglaro. So, hanggang ngayon, mapaglaro pa rin kami. Ganon? Oo. Laruin mo nga ako. Dali. Bukas yan na yung soundbite. Headline na yan bukas. Kaloka. Yun po, Tita Mercy. I hope you're satisfied. Alam mo, Tita Mercy, siyempre, kami ni Don, when we were young, nagkaroon kami ng boyfriend-girlfriend relationship, no? It was a very intense one. Pero pagkatapos nun, nung natapos na yung relationship namin ni Don, we've remained friends. Kahit ngayon may mga sariling pamilya na kami, may mga asawa na kami, we're still very good friends. Sabi nila, minsan daw, lovers cannot be friends. Akala lang nila yun. Akala lang nila yun. Pero pwede. Ano namang hugot mo yan, Tita Mercy? Hindi, ganito na lang. Sa inyo, sino man ang gusto sumagot, naranasan nyo na ba yung kanta ng lyrics, yung lyrics ng kanta na, a house is not a home, and a home is not a house. Ayan na naman tayo eh. When there's no one there to hold you tight. To hold you tight, and no one's there to kiss you goodnight. Yun! Kilig to the max. Sino pong sasagot?
Tita Merce. Ay na, yung mga, sige na, lahat na kayo. Ano yan? Tengi nga dyan. Siguro. A house is not a home. Siguro, Ate Merce, ako yon. Kasi I think almost Ay, everyone taga-taon here na has a partner already, except syempre dun sa mga bagets. She's married, she's married, she's married, he's married. Yung Yung mga mga bagets married na pa lang. yung mga yan. Sige. Pero, kasi, I have 2 children, pero wala nga akong inuuwian except my children. So, syempre, malungkot na wala kang inuuwian, walang yumayakap tayo. sa'yo, wala ka man lang makalambingan. Ba't ka maghanap? Wala. Busy ako sa taping eh. Gano'n. Tsaka sa business niya, siya sa magandang business. Yes, busy yan. Meron pa ba sasagot Yun siya na lang. Si Direk, ikaw. Ako si Direk pa talaga tinanong mo kung naniniwala. Sasagot ka naman, Wala pa Direk. akong asawa. Wala ka pang asawa. Hindi ko pa natatagpuan yung babaeng mamahaling ko, Tita. Palagay ko hindi ko na rin matatagpuan talaga. Kasi tomboy ka. Si Jessie Mendola, Menjola pala. Ano po yun? Tita Mercy, ano yun? Yun nga. Ano, yung kanta po? When there's no wonder to hold you tight, to kiss you goodnight. Wala pa ba? Meron naman po akong nanay, so okay naman po yun. Yung mommy ko po yung gumagawa nun sa akin talaga. So yun ang home. Kaya po You're My Home yung title namin. Nagsisimula po yan sa home. Nanay mo yung ang home mo. Hindi pa yun. naman po ako kinakasal, so Okay. family na lang muna. Sige. Wala na sasagot. Sige po. Salamat. Nawawalay na tayo. Halika na. Mother, we have a question from the very playful Sino naman? Romel Placente. Ay, si Romel. Oo, playful yan. Mapaglaro. Ay, si Arniel pala. Sorry. Sige, si Romel muna. Sige, Arniel ka muna. Actually, I'm sure kay Paul Salas ang tanong mo. Actually, yung sinabi ko na kasi kay Aero, tatanong ko si Paul Salas, nauna na ako ng tanong, binalik pa rin sa akin yung mic. Okay. Ano ba yan? Anyway, ayun. So, Paul pa rin, no? So, yun nga, kasi hindi mo yata masyado na anong feeling na parang halos sa'yo tumakbo yung istorya. At masasabi mo ba na ito ng biggest break mo so far? Naisip ko po, yes, this is my biggest break so far kasi, ayun nga po, tulad ng sinabi ko kanina, veteran actor and actresses. So, talagang marami rin po nagsasabi, even my family, tsaka sila, mga friends ko lahat na this is my biggest break nga daw and susuportahan nila ako. So, pressured po ako pero sobrang saya ko po. Sobrang saya. Pero child actor ka naman talaga, Paul, di ba? Yes po. Before. So, hindi naman sa bago sa'yo ang umarte talaga. Hindi naman. Kaya nga. Kay Mika, Mix, balik kayo ng magkalapit ngayon ni Mix? ano. Diba? Yes, nandun Tito? yan ng birthday ko, di ba? Anyway, kayo na magkalapit ni Paul, kayo na i-build up ng ABS. Parang ganun po ang balak nila. Pero kami din po kasi ni Paul, we go a long way back din po kasi nag-start po yan kami po nila, Direk Jerry po sa Dahil May Isang Ikaw. So ayun po, sabi niya na isa-start niya po kami pag nagdalagat, nagbinata na po. So we hope po na sana. Binalikan Eto kayo na ni po Direk yun. Jerry. Opo. Singit lang ako. Nung We were dinarect ko like- sila doon, sinabi ko sa kanila mga bata pa sila magiging love team kayo. Opo. Bagay na bagay sila bata pa lang eh. So yun, Ayun. tinutupad lang po sana Tinupad ni Direk Jerry yung commitment. Ayun, sana ma-push, no? At Mag-push? Anong mag-push? push.com, di ba ABS? Push.com. Ewan ko sa'yo, Romel. Anyway, ay bawal pala yung intriga. Mamaya na lang one-on-one, no? Oo nga eh. Sige, thank you. Aaron. Reno. Aaron, nasan ka? Susunod Bibilang na naman ng salapi. We have a question from Arniel Ayan, Sarato finally si of Arniel ng pep.ph. Hi, JC. Ano ba? JC, Jessie? JC, okay. Okay, gaano kalaki yung pressure na ang lalaki ng proyektong ibinigay sa'yo ng DOS after kang lumipat from 5? Ang tagal na niya nakalipat. Ano, di ba? Ano? Kasi time mo siya doon sa 5, kaya nagbabalik ka ng memories. Go, Jessie. JC. Kailangan kong mag-keep up sa lahat ng mga nakakasabay ko. And
to be honest talaga, inspiration ko yung bawat artista na nakakasama ko dito sa ABS-CBN kasi natututo ako sa kanila. Marami akong mga bagay na nilolook up sa mga nakakasama ko na artist. Nagiging inspiration talaga sila. Sila yung nagmo-motivate sa akin. Kaya na-challenge talaga ako na sumabay. So, yung pressure talaga, nandun talaga siya. Pero, tinatanggap ko palagi yung challenge and very motivated ako at the moment talaga. Jessie naman. Okay po. Ano po? Jessie naman. Jessie. Jessie De Vera naman. Kayo na JC Mendiola. Yes po. Jess, close, di ba? Taray, close. Jess. Go. Ano ba? Personal question? Gogo, kasasabi lang. Doon sa trailer kasi, ang lalim ng acting mo. Actually. Oo. Anong inspiration mo? Saan ka humuhugot ng lalim ng pag-arte? Objection, that's leading. Oo nga, Jessie, medyo ang intense ng performance. Sa story pa lang po naman namin, hindi naman mahirap humugot ng kwento. Kasi ako mapagmahal talaga ako sa pamilya ko. So, siguro I just put myself in the position kung paano pag nawala yung kapatid ko talaga. Ganun lang lagi. I always play for the moment. So, madali lang humugot pagka tungkol sa pamilya eh. Kasi mahal na mahal mo yung pamilya mo. So, pag dito, siguro yun yung lumabas. Yun lang. Hindi sa nawawalang pag-ibig. Leading, that's leading. Your Honor! O baka naman, Objection, Your Honor, leading. Leading. Leading to the camera. Pag-ibig, lagi namang present ang pag-ibig sa pamilya. So, hindi naman. Hindi naman nawawala ang pag-ibig. Nandiyan lang yan sa paligid. Yung pag-ibig na labas sa pamilya? Ha? Objection again, Your Honor. Joke lang. Andyan nga lang yun sa paligid. Nasa tabi-tabi lang. So, yun po. Parang, ngayon natin pag-usapan masyado. Okay. Kumusta ka na ngayon? Last na lang. How are you now? Okay naman po. Humahaba na po yung buhok ko. Oh. Tsaka finally po, airy na po yung soap namin. True. Okay naman po. Masaya po ako, blessed. Ayan, lobat ka na, Arniel. May back up ako. Okay. Thank you. Thank you, Arniel. I love you. Nairaos din. Charing na. Si Mami Jo, gusto magtanong siguro, Bonsol. Ang katabi niya meron, ang mapagmahal na si Jude Cartalaba. Diyos ko, lamig na lamig si Jude. Oh, tinan mo yung tsura. Hi, good Jude. evening. Congratulations, everyone. Inquisera to sa Jude. Bongga to I'll address magtanong. the question to JC, to Jessie, to Richard, to Don, and to Sam. How do you define exactly home for you, and how do you express your love to someone at a limited time? Tara, I miss you. Okay. How do you define home and... express love at a limited time. 2 days lang pinag-isipan kasi ni Jude yung tanong, so kailangan masagot natin ng matindi yun. Ayun, Sam? Ay, labanan mo yun. Mahirap po yung question, Hindi, madali lang yun. Define home. Define home? Well, I guess, di ba sabi nga nila, home is where the heart is. Di ba? Home can be anything. Siyempre, isa na yung pamilya mo. Diba? That is in our core. Anumang walk of life, kahit saan ka man galing, your family is always your home. Also, yung mga bagay that is always very close to our hearts, whether it be kung ano man yung passion mo, kung ano man yung gusto mo sa buhay, down to the little things, to food that you like. I guess, kung nasan talaga yung puso mo, that's when you feel most at home and most comfortable. And I read something, minabasa ko today lang. I was online, check ko yung phone ko, and it said there, isa sa mga post na there are things in life hindi natin na-realize na hindi, we live every day like na parang na dyan sila forever.
But, you know, like people that you love, things that you like doing, yung mga bagay na gusto mo pang gawin won't always be there. So you always have to treat every day na parang mawawala sila. That you always show them love, kung ano man yan. So, you know, home is kung nasaan man yung puso mo at yung mga passion mo sa buhay, I guess. And your family, like I said. Ayun, doon yung nabasa sa vlog mo, Jude, yung kanina Sa inyo ba yun? umaga. Sabi ko na yun. Charot lang. Okay. Nice, Sam. Okay, Jessie. JC. Define home? Define home. H-O-M-E. Ay, siya rin lang spell pala yun. H-O-M-E. Home. Charot. Naniniwala ako na kung saan talaga yung puso mo na sa tingin mong walang stress, yung very comfortable ka, very mahirap. Kung saan ka nahihirapan, kung saan ka naging komportable, kung saan ka at ease, tingin ko yun yung home. And for me, walang makakatalo talaga sa family. So, wherever nandun yung family, dun yung home talaga. So, nandun lahat nung love, yung passion, yung spirit, di ba? Lahat yun makikita natin sa family. And for me, that's home. Tapos, how can I express ba love in a short time? Sino yun? Ang hirap pala ng tanong, no? Sa tingin ko, pag hindi ka sanay magsabi dun sa tao ng I love you, that's the time na sabihin mo sa kanila na I love you. Diba? Kasi, sa tingin ko, yan. Para lang ma-express mo kaagad. And yun yung kailangan mo sabihin mo sa family mo or sa parents mo kaagad. Or sa, basta, yan. What's happening? Wait lang. Charing lang. May duwende, may duwende. Oo nga. Ano ba yun? Kala ko ako lang. Okay, Jessie. Home. This is their home. Naku, this is their home! This is my home. Home is where you feel protected, safe, secure. It doesn't matter where you are, as long as you feel at home with the person you're with. So, doon ka home. Kahit saan ka pa, kahit nasa ibang bansa ka, kahit nasa lugar kayo napakahirap, nasa lugar kayo na basta't sama-sama kayo sa problema, sa saya, sa gulo, basta't nandun sila sa tabi mo, yun yung home ko. So it doesn't have to be pala a place. No, it doesn't have to be literally like a place. Or bahay or basta kung sino yung tao na you feel safe and protected and secure. That's your home. Di ba parang, ako at home ako kay Miko. Parang ganun yan. Di ba parang it could be a person pala. Yes. Beautiful realization, Jessie. Yun lang. Galing ng pagkakaisip mo doon. Goms? Parang love lang yung home sa'yo. Ganun. Ganun yun. Love for family, Yan. Pero yung sabi lang na home is where the heart is. That's really true. I've been a bachelor for a long time. And the time I got married, especially when Juliana came to our lives sa amin ni Lucy, doon ko talaga na-feel yung love, doon ko na-feel yung family. And when I'm with them, that's where really home is. I'm with Juliana, I'm with my wife. And aside from that, maraming facets ako sa buhay ko eh. No? So I have my showbiz life, I have my personal life, I have my sports. When I'm with my friends in sports, I also feel this family to me. Actually, so basically, what home is where family is. So home is family. Yes. Okay. And dun ganun yung teleserye natin. Nagre-revolve yung story dun sa family. Kaya yung title natin is You're My Home. You're My Home. It's really The family, love of family is the family, love home. of friends. It's about love and family. Okay. Thank you, Goms. Miss Dawn? Hiniginaw ka na dyan. Actually, ang lamig na. Kanina pa tayo nangangatog dito. Tayong lahat, hindi lang kami. Okay. Ako naman,
Pagdating sa home, ang madidescribe ko dyan is wherever you have not just a physical but a mental and emotional connection with someone, that is where you feel most at home and most comfortable. So it doesn't have to be a spouse or a lover. Sometimes you can feel this way even with friends. No? So, yun ang difference niya. And in life, when you go through life, you will realize that there are some places that you go to which are just a shell. It's just a house, but there is no warmth. Hindi ba? Then you realize later on, these are some people that pagkasama mo sila, you really feel that you belong together, or you belong parang in the same circle, you're from the same tribe. And yun, it's easy now to parang pwede mo na ma-differentiate kung kanino ka talaga kaibigan. Sino talaga yung kaibigan sa'yo at kung sino yung parang passing lang. Hindi ba? So, yun. And like in this particular story dito sa You're My Home, parang may process na pinagdadaanan ng mga karakter dito wherein they have to realize on their own where they really belong. And kung kanino ba talaga sila dapat umaalalay or kung kanino sila talaga dapat umaasa. Kung kanino sila pwede ring umaasahan. And here, in this story, it deals with relationships. So not just with family, but even between siblings and between friends. Okay, thanks, Ms. Don. Jude, ang ganda ng tanong pala ngayon ka. Ang dami kong naano. Thank you for that question. Okay, Aaron. Yes, Mother, we have a Andyan ka question na. from Inay Aster Amoyo. Okay. Tita Aster. This is for Richard sa si Don. You know, looking at you, kasi kami nasubaybayan namin ang pagsisimula niyong dalawa, no? As friends, special friends, until nagkahiwalay. Ano sa palagay niyo ang sekreto? Why up to this time, na andun pa rin yung chemistry ninyong dalawa? Siguro, well, hi Tita Aster. Tagal na natin din nagkita. Pero totoo yan, si Tita Aster, nasubaybayan na niya ang buong history pa rin ng Chardon. Bakit nga ba? Mga to? Kami ni Richard kasi nagkakilala kami, nandito na kami sa show business. And the first time na we worked together was in a commercial. So it wasn't in a movie or a TV show. We were working together as commercial models. So we have the same friends. We share the same circle. We go around the same circle. We have the same friends, even up to now. But siguro, parang ang feeling ko malalim na yun eh. Doon pa lang yung ganong klaseng history malalim na. Even without having had a relationship. We're friends. We've always been friends, even since before. So, I'm just very grateful that even in spite of siguro yung hurt na pinagdaanan namin before. Nasaktan ka ba? Ay! Oo eh. Ay. Medyo ininda ko yun ng mga 2 taon eh. Oh. Hindi mo ba na-feel? Pero nga, going back, yun nga, parang even if nagkaroon tayo ng ganong episode sa buhay natin, pasalamat na lang tayo that we were still able to shift back to being friends again the way we were. Because we have that connection through our friends. Right. Diba? Yes. And hindi natin talaga maiwasan na yung time na nagkahiwalay kami ni Don, dahil nga we revolve around almost the same circle. Yes. Eventually, nagkikita-kita kami lagi and then hi, napapahay ka na gano'n. May konting, hi, gano'n. Then after that, naging comfortable kami ulit sa isa't isa. And then, up to this day, we've remained friends. Yes. I just wanted to make a follow-up. Kasi, of course, during that time na kayong dalawa, your fans, of course, gusto nila na kayong mag-end up together. And of course, alam naman ng lahat na hindi kayo ang nagkatuluyan. Tulad ng sinabi mo kanina doon, you got hurt, of course. And we knew na hindi ganon kadali ang paghiwalay niyong dalawa. Nung muli kayong nagsama in a project, ano ang naging first reaction yung sa isa't isa before you accepted the offer?
I remember, napaka-awkward nun. Kasi after namin, we got married na. I got married, he got married. Sa Pilipinas, we played brother and sister. Brother and sister yung una nating role. Yes. No? Ang weird. Oo. Ang weird. Pero tama lang yung entry na yun. Ganun muna. Oo nga. Actually, tama lang yun. Pero awkward nga. I felt awkward. Na-awkward ka ba? Hindi. Ikaw, hindi ka. Actually, never ka naman na-awkward. Hindi. Tita? Last. Tapos, go ahead. Okay, last. Was there a time na parang nanghinayang kayo na hindi kayo ang nag-end up together? Ay, parang hindi maganda naman sagot ko. I think naman hindi mawawala yun. Ay. Because let's admit it, no? Para maging mag-friends pa rin kami hanggang ngayon. Siguro naman kahit papano, there's something naman siguro I still like. Hindi ba? I don't hate him. Hindi ba? Kasi para hindi kayo para ang ex-lovers hindi maging friends, siguro they haven't forgiven each other or they just don't like each other, di ba? As people. But with Richard, I like him as a person. So, I think there are things pa rin naman that we still share up to now, like our sense of humor, yung medyo, yun na nga, para tayong mga bata, para mapaglaro. Those qualities that we enjoyed prior to having a relationship, during the relationship, and even now after, we still enjoy now. It is still a common for us. What do you think? I agree. Well, sinabi mo na rin lang eh. But honestly, siguro, yes, we share the same humor. The nice thing about me and Don, we're the type of couple, the type of friends na, we can talk about a lot of things. No, minsan we talk about other people. Sometimes we talk about ourselves. Ganun klase yung nag-level up ng relationship namin ni Don. We are in a more matured state of friendship. Okay. One last. Okay. Okay, since napakaganda... Kala ko pa aaminin mo rin sila, Tita Aster. Charot lang. Nagsasanga-sanga eh. Kasi napakaganda nga ng naging outcome ng pagiging magkaibigan nyo despite na hindi kayo nagkatuluyan. Now, let me ask, how about your respective partners? How do they react to your partnership sa pelikula or sa TV? Well, si Lucy kasi, she's always been a fan of Richard and Don. She loves watching our movies. She enjoys seeing me with Don in a teleserye. Ganun si Lucy sa akin sa kay Don. And siguro pati na rin yung fans namin, although alam nila na may kanya-kanya kaming pamilya, pero the fantasy sa kanila lives on. Diba? Sus! Premiere night? Kaya pag nakikita nila na naghahalikan kami ni Don, parang hinahalikan namin sila. Miss Don, you have something to say? Sa akin naman, Anton naman kasi isn't a movie fan, really. But I think kasi with Anton, he's able to differentiate kasi what is my on-screen persona and what I am at home. Yeah. Hindi ba? So, yung nakikita niya na ginagawa namin ni Richard, on screen, he appreciates it in the level na that is a kind of friendship, or if you want to call it love team, siguro a kind of fantasy pairing, hindi ba? Parang that is special to us. That is special to me and Richard. And hindi naman siya nababother sa ganon because he knows that he and I have our own also privately. Hindi ba? Pero secure siya doon eh. Secure siya doon sa fact na iba naman kami. Well, first of all, I married him. Hindi ba? Oo So, naman. siya doon? Relax na siya doon. Ang tingin niya, it's a product. Yun yung nakikita niya. Parang yung kaming dalawa on-screen, produkto yan, which is appreciated by a lot of people, and he also appreciates. Galing naman. Okay, Tita Aster. Speaking of Richard and Don, congratulate na sila with the love affair na naka 300
15 million at the box At office. maraming salamat sa Last inyong week po, we had lahat. a Thanksgiving party with the management of pasalamatan niyo pala muna, Eric, please. thank you so much. Una, nagpapasalamat kami sa press people na all throughout ng movie, yung promo namin, you've been there to help us and support us, yung directors namin, creative team namin, yung mga artista sa movie. Bihira yung magkaroon tayo ng magandang material. Bihira talaga nowadays. And we're very thankful kami ni Don at ni Bea na nagkaroon kami ng magandang produkto. Naging maganda yung resulta sa box office. Thank you so much to the press people, sa creative team ng ABS-CBN. At syempre maraming salamat sa mga fans natin. Right. Yes. All of that put together, maraming salamat because you really made our on-screen comeback very, very special. Correct. It's been more I than know. 24 years since the last. And para makabalik kami in the silver screen na ganun pa rin yung pagtanggap ng tao sa amin, nagpapasalamat Imagine, po no? talaga Teenagers kami. pa lang tayo nun, no? Grabe, Bata ka pa. 315 million sa box office, The Love Affair. Of course, with Bea there, hindi Yeah, ba? Malaking nadagdag rin that Miss Bea Alonso also was with us. Okay, we're down to our last question, eh? Yes, partner, we have a question from June. Yeah, Rally. si June, napaiba-iba number. Charing na. Postpaid na ulit ngayon. Iniwasan ko si Aaron kasi kaya tapos. Go, June. Good to Anyway, see you. okay. Goma and Donya, siyempre, binanggit ni EJ kanina yung about the movie, no? Congrats. Kasi nung nasa States ako, grabe, sold out kada screening. Marami akong mga friends, hindi Aray, para patunayan ni June na jet Hindi, setter siya. Yan. 3 weeks siyang sinowing eh. 3 weeks in extent. Where talaga. exactly sa abroad, June, yung na-witness mo? Yung sa Cerritos, Okay. Anaheim, sa Alexander Theater, ang dami. So may Basta ang dami. basically sa California. Super sold out talaga. 3 weeks extended siya. Anyway, kayo ba, inaasahan nyo rin tong You're My Home na magiging kasing successful ng movie nyo? Oo. Sa tingin nyo, mag-extend ba to kung yung movie nyo is sa States saka 3 weeks or more pa, eto ba, inaasahan yung magmo-more than a year? Oo. Well, we always hope and pray na maging very successful itong teleserye namin. And ang kagandahan sa ABS-CBN, binabantayan talaga nila yung creative team. Pinapanood nila yung mga ginawa namin, and then nag-uusap sila lagi ng creative team together with the director. Kung merong kulang, kung merong kailangan i-tweak, kung merong kailangan ayusin, ginagawa namin kagad ng paraan. That way, kapag ipinalabas namin at nakita to ng tao, planchado yung storya. Hindi mo masya makikitaan ng mga loopholes. And I think it is a wonderful process na ginagawa lagi ng ABS-CBN. Binabantayan. Hindi yung basta gagawa ka lang ng script, i-shoot nyo na yan, o sige, ready na for showing. And then, dito, pinipreview, pinag-aaralan, pinag-iisipan. Kung meron pang kulang, kailangan ayusin, kailangan dagdagan. Pero kung eksakto na, tama na, ganun lang. Hindi mo rin naman pwede masyadong lutuin yung storya. So, yun ang reason kung bakit hindi kayo nagreklamo. Yes, I think kami on our part as actors, as directors and writers, ang push namin is that let's do our best all the time. All the time. Sa amin, ang hinihingi sa amin ng director tsaka ng ABS is, bigyan nyo kami ng magandang acting, bigyan nyo kami ng magandang interpretation. And sa tingin namin, kapag maganda yung maging buong produkto namin, we will be proud na mapanood ng tao to, and hopefully, doon pumapasok yung sana magustuhan ng tao at sana maging successful yung teleserye. We can only do so much. Pagdating, bahala ng Diyos, bahala ng tao mag-appreciate. So, Don, kasi ang tagal, next year 25 years na kayo, di ba? As yung team up nyo. For a while, ang tagal yung hindi nagkasama. Pero with the help of ABS, talagang nabalik yung yung kilig sa inyong dalawa. Salamat yung po. excitement ng tao. Yes, because prior to this, it was Walang Hanggan. Correct. No, which was still in 2012. Oo. Tapos ngayon, tatakbo na naman siya. Ay. Pag ito sinuwerte at nanalo, Gagawa tayong teleserye, Ormoc ang title. So, talaga. Dadaling ko kayo doon.
Kasi di ba, pag mayor na siya, wala. 3 taon yan, medyo... Yeah. So, paano mangyayari, Direk Jerry? Di ba, Ano nga ba mangyayari if you tulong ka naman win? sa Ormoc Hindi ba? Pero yun nga lang, let's see. It would really be nice na magkaroon pa sana kami nga ng follow-up pa after this. Pero right now, ito munang You're My Home. Yeah. We're really hoping na magustuhan talaga ito ng mga Yun nga, manunood. kung sakali manalo ako, dadaling ko kayo doon tayo magte-taping sa Ormoc. Yeah. So, So, Direk Jerry, paano mangyayari? Kasi, syempre, once na mag-start na yung local campaign, di ba? Yes, Kasi po. local. Paano yun? Ika-cut short yung role ni Goma? Ay, hindi pwede. Hindi po. Well, the reality is we have to abide by the law. We have to abide by the rules. Hindi naman po yata makakat off. I mean, buo pa rin yung kwento. Hindi aabot. Hindi makakat earlier. Buo naman yun, buong maihahatag yung kwento bago dumating yung deadline. Kasi po, since nag-declare na si Gomes, totoo yung sinabi niya kanina, sa buong taping namin, mga 10 times ko siya tinanong, tatakbo ka ba, Gomes? Hindi, direct, hindi. Tapos? Mukhang totoong the night before lang talaga siya nag-decide. The week before pa, tinanong ko pa siya. The night before, me and Lucy, we really had a serious talk. Talagang ayokong tumakbo. In fairness to Don, even Miss Rod, RPM, tinanong siya, Oo nga 3 pala, days production before. manager. Di ba, Miss Webes Rob. nga, magkasama tayo, anong Goms, 24 hours na lang. Kasi nga nasa isip ko, Di pa pag namin tumakbo alam. si Gomes, Di pa niya alam. nasa isip ko, tumakbo si Gomes, hindi tayo pwede mag-extend. So, in case mag-rate, hindi tayo pwede mag-extend. But the show is pegged at 1 season. A little more than mga 20 weeks, 18 weeks. More than a season. Pero direct, tawag doon? Ayan, nakalimutan ko. How advanced are you sa episodes? If we air on November 9, we are assured of... 9 scripts already. When you say 9 scripts, That's ilang weeks airing? Approximately 10 weeks of airing. Wow! Correct? Yun. So, nabusisi na po na Sabi yun. ko kay Direk kanina, Sabi Direk, na pala. sana wag tayo umabot sa mag-hand to mouth tayo. Ay, lahat Ang umaabot, hirap. Goma. Lahat umaabot sa hand to, kahit no matter how advanced kayo ng 10 Lalo na pag may bida kang magkakampanya. Joke lang! Wow, Kasi, beautiful! usapan namin ni Direk kanina, yung experience namin sa Walang Hanggan. Dumating yung time na nag-hand to mouth kami. And kami, we had to talk to our spouses, yung family namin. Sabi namin, kailangan dalawin nyo na kami sa set kasi hindi na tayo masyado From the magkikita. time umere tayo, hand to mouth na tayo. So, walang hanggan. Kasi sinabi namin, Juliana, Lucy, you have to visit us on the set. You have to be there. Pag may time kayo, kami yung dadalawin nyo. Kasi kung hihintayin mo lang na uuwi kami para lang matulog, tapos gigising para umalis ulit for the set. And Miss Don, exactly at the time, Sir Antonio was also running for a position. He was still During the Walang on his Hanggan, Goma term. Okay. Okay, for the last question, A. Ay, sorry. Tapusin ko lang niya. Sige, go ahead. Kasi, Direk, kasi si Asunta, si Sam, under sa management team namin siya, no? Pero kahit anong yung nagpa-pack up kayo bigla kasi kailangan i-revise yung script, never niya girereklamo siya. Ganun din ba yung mga ibang artista? And anong yung secret mo? Bakit parang hindi sila nagreklamo talaga? Walang naguhiramentado dahil sa sobrang tagal. Si Sam kasi dalawang teleserye yung nakawala sa kanya because of this. Oo. Pero wala yung parang maiinis yung may sinasabi. Oo. Siguro po dahil You're My Home, naging home na kami. I mean, siguro dahil nakabuo na kami ng certain... nakakaloka ka. Pangit ang pasok, no? Hindi, baka siguro nakabuo kami ng friendship, we're a happy set. We're generally a happy set. Kilala mo So, naman ako, ever since naman talaga, hindi ako reklamador. Diba? Yung mga Ako, iba- I'm such a pushover. ano lang po, hanggang ano Ganun lang kami, talaga. hanggang konting, Huwag ka naman kakain pack ko up na talaga. naman, hanggang ganun Intriga lang. pa. Pero yung iba sa cast, hindi kayo nainip or parang, syempre, Gusto mo ang dami silang yung- mainip, June? Ang dami yung ibang Charot. napakawalan, di ba? Hindi, kasi maganda talaga yung You're My Home, di ba? Wow. Very at Binali home ba niya kayo ako during bigla. the taping? Oo. Siguro ako sasagot. Kasi committed kami sa show na yon. And nakikita naman namin na yung times na yung mga oras sa set namin na wala kaming ginagawa, nakikita namin na sila direct at saka yung ibang artista busy din sa mga sinushoot nila ng mga eksena. Hindi kami yung natitenggalan na wala kaming ginagawa, wala nangyayari. We can see na very productive yung set namin. Kaya kahit
kailangan namin maghihintay kami because darating din yung time na at yung turn namin on that day na kami naman yung maisasalang, kami magtatrabaho. So there's no reason for us na magwala, mag-walk At saka hindi na uso ngayon yung mga walang nag-artista, ano? Di ba? Magwala ka dahil kailang character mo. Next week. Di ba? Tigo ka na. Oo. Nasagasaan sa set. Tsaka maaga talaga kami natatapos. Hindi naman kami talaga inaabot na may tirik na nakatirik na yung araw. Maaga kami natatapos. Mga 6:30 po, gano'n. Charot lang. Ayaw namin na napupuyat si Direk. Ako ng gano'n. I think sa galing naman ng mga kasamahan namin na artista, maaga kami talagang napapack up. Ilang units ka direct dito? You have set two units. Plus yung mga staff, yung production staff, yung crew, lahat naman sila mabibilis kumilos. So, mabilis kaming Ayun naman pala, matapos. June. Ay, nawala si June. Okay, for the last question, okay yes, na ba? Partner, for the last question, si Manay Atalalia magtatanong. Pero Ayan. before that, we would like to greet a happy birthday to Tito Remy Omeres. Ay, kailan? Last October 3. Today, Tagal na. birthday Ngayon mo lang ni Beth binati. Helena. Happy Beth Helena, birthday. happy birthday. And then, birthday din ni Tessa Mauricio, Inay Pilar Mateo, Rose Garcia, and Inay Crispina Belen. Belated happy birthday. Makainay. Ang gusto ko lang, I don't have a question for Don Ayan, sige, Tita Ethel. and Richard. But gusto ko lang i-congratulate sila. Kasi from the way you answer the questions from the entertainment press, maraming dapat pag-aralan sa inyo ang younger generation stars. Correct. Oo. Ngayon may last question is for the... Kailan babalik si Aga sa ABS? Yun ang tanong. Tita Ethel, nagbalik na si Goma at saka si kailan si Aga? Etching. Coming soon. Oy! Magkasama kami ni Aga kagabi. Correct. Yung mga favorite ni Ma'am Charo with Goma, Ngayon, Aga. ang question ko sa creative... Ay, sorry, may question sa pala. creative writer. Ayan, si Ay, Miss Ara. Aragel, si Sunny Calvento, at saka Is this si... your first full-length series? No po. Nagkatrabaho na... Actually, lagi ko pong director si Direk Jerry sa Dahil May Isang Ikaw, Flor de Luna. Yun po. Matagal na po ako. Kasi fan ako ng maalala mo kaya. I make Thank you po. time really for it. Ngayon, gusto kong malaman, gaano ka different ang writing per episode? And for Actually, a series? Tita, that's exactly what's in my mind. I was gonna ask Gusto her. kong I'm just curious. For a creative manager ng Yes. isang drama anthology Yeah, na yeah, tinatapos ang in drama, one episode. In one episode, oo. And now you're doing as a continuing series. Series. How do you do it? Very different. Kasi mahirap po yung sa MMK, mahirap siya in a way na kailangan mong tapusin. Kasi di ba po pag MMK, totoong mga kwento to. Tapos mahaba syempre ang mga life stories naman ng bawat tao. So we have to pick the right moments, yung mga moments na kailangan naming ipakita sa kwento para makwento ng maayos yung buhay ng isang tao. So yun po yung hirap doon, kung paano mo i-shorten in a very succinct way yung kwento ng isang tao. Pero ang hirap naman po sa teleserye kasi, yun nga, mahaba yung kwento, kailangan mong bantayan yung bawat characters. Kasi nga ang teleserye naman, para maging teleserye siya, you have siguro ang konti na ng 5 characters na kailangan mong bantayan lagi yung Tapos ang ano po nun, nagko-cross po kasi ang mga kwento nila. At kailangan kapag kahit magkasali-saliwa o magka-meet yung mga kwento, makwento mo pa rin siya sa isang paraan na very understandable at very smooth. So pareho po siyang may hirap yung dalawang Ara, sa last ko ito, Epic, huwag mo na akong tingnan. Gagi, okay lang din. Last ko ito, yung maalaala mo kaya, sa isang person nakafocus, talaga, ang team ng dito sa po kasi akong study na families who lose children, kunwari kung sa death man or accident or a crime, usually naghihiwalay yung mag-asawa. So doon po ako na-fascinate sa idea na yun. Kaya po actually nabuo yung kwento. Alam mo, Ara, this early, curious, ang kaganda ng mga dialogue mo, this early, dahil sa dialogue ni Paul na sinabi niya, sana may maalaala ako sa inyo.
gusto ko nang malaman kung ano yung... Actually. Gusto ko nang malaman kung ano yung... Bakit wala siyang maalala since nang nahiwalay siya sa parents niya. He was already 4 years old. Kasi po, the child, yung nawala siya kasi dahil sa isang traumatic experience. Actually po, yung creative team, ni-research po namin yun. Tinanong po namin ng isang child psychologist. And it's very possible na dahil sa isang traumatic experience, mabaon po ng isang bata yung very early childhood memories niya. Kasama na po doon yung, pwede, yung family niya, or kung ano yung buhay niya before siya nawala. Ayun. Thank you. Ngayon, parang sa last ko, I'd like to congratulate si Sam. Correct. Sam, parang you're home on TV ngayon, almost every time. Nasusubaybayan kita. Ngayon, daily kang makikita. Tapos every Saturday and Sunday, mapapanood ka pa rin sa... Kaya your Thank you face very much. sounds... Thank you. Not only sounds familiar, but really, Kaya mo yan, tita. hindi, nakikita ka na. Thank you. Salamat po. Maraming, very blessed. Kala ko your face very, sounds very home, happy. or your Keep my up the face good sounds work. familiar. Thank you po. I'm speaking, Tita Ethel. It's his birthday. Let's all greet Sam Concepcion. Happy birthday! Thank you. Salamat Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Thank you. Happy birthday to you. Thank you. You're my home family, ABS. Thank you po. Actually, yung Saturday pa. Pero thank you. Ayan. Share na lang tayong lahat. Sige, sa hawak mo na ang mic, Sam. Would you like to thank everyone for coming tonight and support You're My Home November 9 sa Primetime Bida? Maraming salamat po for coming. Again, You're My Home November 9 na. Maraming salamat po sa suporta nyo kahit ngayon pa lang. Thank you very much. And please tell everyone, your family, your friends. Maraming salamat po. Thank you, Sam. Paul. Yes po, thank you po ulit. And talagang sana abangan yung You're My Home sa November 9 na. Talagang pinaghirapan po namin lahat to. And excited na rin po kami na mapanood to. Mika. Ayan, salamat po ulit sa lahat na nagpunta. Ayan, sana po may idea na po kayo and I'm sure na mananabig po kayo sa kwento. At hahanap-hanapin niyo po siya. So, ayan po. Enjoy po. Thank you. Miss Lara? Maraming salamat po sa lahat na nagpunta at saka sa lahat ng suporta. Abangan niyo po, malapit na po kami. November 9, You're My Home. Huwag po kayong bibitaw and sobrang mag-enjoy talaga kayo. Maraming salamat po. Thank you. And of course, Miss Jubel? Maraming salamat po ulit sa lahat po ng dumalo at sa mga suporta na binibigay niyo po sa mga teleserye ng ating Kapamilya Network. And sana po abangan ninyo sa November 9 dito lang po sa Primetime Bida. Thank you, Miss Jubel. And of course, Miss Asunta de Rossi. Yes, gaya ng sinabi nila. Maraming salamat po. Promise, it's worth the wait. At very excited ako kasi first teleserye ko to na hindi ako matitigok. From start to finish, andun ako. Kasi lagi ako natitigok or mawawala muna sandali, tapos babalik pag patapos na. Kala mo naman, nakalaka ng talent fee ko. 1.5 na nga lang eh. Gross pa yun na hindi pa yun net. So, anyway, I'm super excited. It's going to be a blast. So, salamat po at ipagkalat nyo ng ang balita. Thank you. Thank you. And of course, Miss Ara, would you like to acknowledge your co-writers and creative team mo? Ang head writer po ng You're My Home ay si Arden Condes. Ayun. Ang writer po ay si Sunny Calvente. Ayan, si So, Sunny. we're a team of 3 only. 3 lang. Yung naka-blue, ayun, hindi siya, nakikisupport lang. Taga-Lisken yan. Okay. 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 And of course, JC De Vera. Jace, please. Hi, we're asking for your support. Sana po, abangan nyo po You're My Home sa November 9 na po. Maraming salamat po sa lahat po na nagpunta dito. And wag nyo po kakalimutan talaga. Abangan nyo po You're My Home, November 9. Thank you. Thank you, JC. And of course, Jessie! Mula po sa bumubuo ng teleserye ito, maraming salamat from the staff, to the writers, to the rec, to all my co-actors. Sa inyo po, syempre, inaasahan po namin yung suporta nyo. You're My Home po sa Primetime Bida, November 9 na po. We will definitely support. And of course, Direct Jerry Sineneng. Thank you. Maraming salamat po ulit. Please help us invite the viewers. Please help us tell the whole world that
this is a new show. And there's a new show, and please watch. Ayun, please support us po. Thank you. Thank you, Direk Jerry. And of course, Mr. Richard Gomez. Thank you so much sa press people for making time. Thank you for your support. Thank you for helping us. We have a wonderful teleserye coming up on November 9. Thank you. Sa mga co-workers, hindi pa tayo tapos. Marami pa tayong gagawin. Di ba, Direk? Correct. And of course, Miss Dawn Zulueta. Maraming pong salamat sa inyong lahat, sa ating mga kaibigan sa press. Umaasa na lang po kami sa inyo ulit para sa suporta ulit para sa aming bagong soap, itong You're My Home, na makakasama ko po silang lahat. Another wonderful story, a family drama naman po, na abangan po ninyo talaga dahil mukhang matatagalan bago maulit na naman ang ganitong klaseng teleserye. Kung sakaling palain, maging mapalad ang ating kaibigan dito. We will know next year. Pero maraming salamat once again, and also to the fans. Dahil sa inyo, kayo po ang gumagawa ng pagpapatrending, kayo ang nagpapaingay sa mga projects na ginagawa namin ng Chardon. So aasa ulit kami sa inyo. Maraming ring salamat sa inyo. We love you so much. La Zulueta and Chardon Penguins. Thank you. Alright, and from Star Creatives and ABS-CBN, we present, ito na po ang cast at ang bumubuo ng You're My Home. Stand up please for the photo op and flowers! Surprise, may mga flowers tayo. And of course, thank you sa mga sponsors natin. Thank you, Rusty Lopez. Thank you, JC Ha. Thank you, Boardwalk. Thank you, Shimnian. Thank you, Century Tuna. Thank you, Del Monte. This is kay Jessie naman ito, Century Tuna and Del Monte. Royal Pasta, thank you. Napoleon, thank you. Kuya Eric, saglit lang po ako. Gusto rin magpasalamat sa dumalo na Correct, Thank you po. Ate Rina, thank you. Love you. Ayan, thank you. And of course, Bench, salamat. Thank you, Napoleon. Thank you, Imono Steel. Thank you, Hype Cases for the shirts. Watty Shots Photo Booth, Island Rose, Zappy Wipes, Top O Topical Oxygen Supplement, Eldebera Catering, and Fernando Bake Shop. And of course, yes, ayan. November 9 na po, from Star Creatives and ABS-CBN, You're My Home on Primetime Bida, directed by no less than Direk Jerry Lopez Sineneng. And of course, thank you. Available soon ang Little Hugs by Napoleon. Ang children's apparel na dinevelop para sa You're My Home. Ayan po. Very soon. Okay, enjoy the rest of the evening. Thank you to our production manager, Ms. Roda de la Serna, our executive producer, Ms. Cathy San Pablo. Enjoy the rest of the evening, everyone.